Inilabas na po ni Jonathan Morales yung CCTV video implicating our First Lady Liza Marcos na nanunuhol at kung hindi tatahimik si Morales ay baka ito ay mapatay. Okay, magbibigay lang po ako ng aking maikling obserbasyon dito po sa CCTV video. Hindi ko na po ilalabas. Kung gusto nyong panoorin, hanapin nyo na lang sa social media at kayo na rin ang humusga kung para sa inyo totoo ba ito or scripted lang or palabas lang. AI ba yung video? Hindi po. Hindi po siya AI. Totoo ba yung video? Yes. Para sa akin, totoo po yung video. Pero, totoo ba yung video in the sense na totoo ito? Hindi. Para sa akin, ito ay scripted lamang. Napakadali pong gumawa ng gantong senaryo. Napakadaling gumawa ng gantong stage play. Madali pong magdrama sa harap ng CCTV. So, totoo ba yung CCTV video? Hindi po ako eksperto sa mga CCTV, pero para sa akin, totoo po yung video. Pero for me, this is a part of the grand scheme to pin down President Bongbong Marcos and our First Lady Liza Marcos. Kasama po ito sa tinatawag kong Grand Sarsuela ng mga kalaban ni President Bongbong Marcos. They are going to stop at nothing para po mapabagsak si President Bongbong Marcos. Pero sa mga sunod-sunod na ginawa nilang mga gimmick, mga senaryo, mga pagbibintang, at the end of the day, presidente pa rin po natin si Bongbong Marcos. And when we wake up the next morning, presidente pa rin po si President Bongbong Marcos. Magbibigay lang po ako ng mga obserbasyon ko dito sa video na to. Unang-una, sinabi ni Morales na alam nung kausap niya na merong CCTV. Okay. So, alam na may CCTV, pero kung mapapansin niyo, apakalakas naman ang boses ng lalaking kausap ni Morales para talagang pinaririnig sa CCTV na dapat malinaw na makapture ng CCTV yung audio. Pangalawa, bakit hindi si Morales mismo ang kausapin nung kausap ng lalaki? Ang pakay nila ay makausap si Morales kung siya ay ibabribe nila or susuhulan nila. Sino ba yung lalaking nakatayo? Ito daw ay dating kasamahan ni Morales. So dapat na ba tayo kagad maniwala sa CCTV na to? Isa pa, may narinig akong sinabi na wag daw magbabanggit ng pangalan. Pero maya-maya lang sinabi na yung LAM. L-A-M. Na pagkakaalam po natin stands for Liza Araneta Marcos. Kung wag daw magbabanggit ng pangalan pero binanggit mo rin yung pangalan, bakit? Para lang maging bahagi ng video si LAM or si Liza Araneta Marcos? At kung totoo man na may kaugnayan si Liza Marcos dito sa pagtatangkang suhulan si Morales, hindi ba dapat mag-iingat siya? Alam niya na itong si Morales ay pakawala ng kalaban. Kung magpapadala man ng emisaryo si Liza Marcos para kausapin si Morales, hindi ba dapat mag-ingat ng husto ito at baka may CCTV o baka kinukuha na ng recording ang kanilang pag-uusap? So, ang tanong ko, may napatunayan ba itong CCTV na to? Wala. Dahil again, napakadali pong gumawa ng ganyang senaryo. O di kung gusto nila, ipatawag nila tong kausap ni Morales sa Senado at dapat ipatawag din yung kausap ng lalaki sa telepono. But then again, sinasabi ko po na kung ito ay part of the grand scheme, talaga pong gagawa sila ng paraan. Sinabi ko na nga kanina, they are going to stop at nothing to pin down the first couple. Nag-umpisa po yan nung panahon pa lang ng kampanya, nung tinawag na ni then President Rodrigo Duterte na mayroong presidentiable na nagko-cocaine. Hanggang sa mga prayer rally nila na tinatawag ni Duterte na bangag na drug addict si Bongbong Marcos. Pero dapat ba natin paniwalaan si Rodrigo Duterte? Matapos niyang tawaging bangag at drug user si Bongbong Marcos, a few days after, sasabihin niya, wala siyang sinabi at kahit patayin siya ng 1,000 beses, hindi niya sinabing bangag at drug user si Bongbong Marcos. And then after a few weeks, sasabihin na naman niya na bangag si Bongbong Marcos.
Sa totoo lang po, ang mapapaniwala nyo na lang ay yung mga supporters ninyo. Which is, natural po yun. Kahit nakitang-kita na nagsisinungaling si Duterte sa kanyang paiba-ibang mga statement, maniniwala pa rin ang mga alipores at ang mga supporters ni Rodrigo Duterte. At lumalabas po na itong si Jonathan Morales, na marami ang nagsasabi ay pakawala ni Duterte. At ang Senate hearing na yan ay sarswela lang at scripted lang at palabas lang ni De La Rosa at ni Morales para idiin si Bongbong Marcos. At porque hindi sila nagtatagumpay, kailangan idamay nila si First Lady Lisa Marcos. Hindi ba umpisa pa lang ng presidency ni Bongbong Marcos, talagang ginagawan na nila ng samot-sarang istorya itong si First Lady. Kesyo siya daw ang presidente, kesyo involved daw sila sa smuggling, kesyo meron pang kidnapping, kesyo ang nasusunod ay si First Lady, at kung ano-ano pang paninira. Kung may mga ebidensya sila, bakit hanggang ngayon wala pang nagdidemanda kay First Lady? Hindi naman pwedeng sa social media lang kayo ngak-ngak ng ngak-ngak. Kung meron kayong mga konkretong ebidensya, sampahan nyo ng kaso si Lisa Marcos. Hindi nga ba't pinagtawanan lang ni President Bongbong Marcos itong aligasyon na nagdodroga si Bongbong Marcos kasama si Maricel Soriano? Nung sa tingin nila hindi sila magtatagumpay to pin down President Bongbong Marcos dito sa drug use na to, si First Lady naman ang tinarget nila. Kailangan gumawa sila ng kahit na anong ebidensya para maniwala ang taong bayan na may kinalaman si First Lady sa panunuhol kay Jonathan Morales. Kailangan gumawa sila ng script para mapaniwala na si Bongbong Marcos ay drug user. Well, doon sa mga supporters nila, mapapaniwala nila yan. Para sa kanila, kumpara sa mga believers and supporters lang ng kabilang grupong ito, tagumpay sila. Dahil naniniwala ito mga to eh. Pero not the majority of the Filipino people. So kahit na anong pilit ninyo na sabihin na matatapos lang ang problemang ito at ang solusyon lang dito ay ang magpa-drug test si Bongbong Marcos. Tulad nga ng sinabi ni Harry Roque, walang makakapag-utos sa presidente na magpa-drug test. Pwede siya magpa-drug test kung gusto niya, pero pag ayaw niya, walang sino man ang pwedeng mag-utos sa presidente na magpa-drug test. Sinabi niya yan nung panahon ni Duterte. O di dapat ganyan pa rin ngayon. Dapat ganun pa rin ang stand ni Harry Roque. Na kahit na magbago na siya ng kanyang statement at hamunin niya na rin si Bongbong Marcos na magpa-drug test, nasabi mo na yun eh. Sinabi mo na walang pwedeng mag-utos sa presidente na magpa-drug test. So bakit kayo nagbabaliktaran? So mahalata nyo po kung sino ang hindi dapat pagkatiwalaan. Yung mga taong pabago-bago ng statement. Yung alam na alam nila ang bawat detalye, pero hindi nila alam ang pagkakakilanlan ng kanilang informant. So paano tayo maniniwala sa mga taong ito? Dapat bang paniwalaan si Senator Bato de la Rosa? Nung sinabi niyang hindi fabricated yung dokumentong dala-dala ni Jonathan Morales. Pero ngayon, bakit bigla siyang bumalentong at bumawi sa kanyang statement? Matapos sabihin ni Bato de la Rosa na legitimate itong si Jonathan Morales. Iba na po ang kanyang tono ngayon. Kambyo po ni Senator Bato de la Rosa. That remained an information. Malayo pa yan sa katotohanan na talagang drug user si Maricel Soriano at former Senator Bongbong Marcos. Dahil during that time, noong 2012, senador po si Bongbong Marcos. Ang nakakapagtaka nga, kung gusto nilang gibain si Bongbong Marcos, bakit hindi nila ito inilabas noong 2012? Bakit ngayon lang 12 years after? Saka sila maglalabas ng mga gantong ebidensya daw. Mga legitimate at hindi fabricated na mga dokumento. Hindi ba nakakapagtaka naman? Dapat noong 2012 pa lang, nung panahon ni then President Noynoy Aquino. Baka pinagpatayo pa siya ni Noynoy Aquino ng monumento. Then nagbigay siya ng information kay Noynoy para sirain ang karir ni Bongbong Marcos. Bakit ngayon lang? Tapos ngayon, may CCTV video. So para sa akin po, planted po lahat ng yan.
kasama na po itong CCTV video na ito. Lahat po yan kasama sa grand scheme para sirain po si President Bongbong Marcos. Lahat ng ito kasama sa plano nila para pag-initin ang damdamin ng Pilipino at baka nga naman maniwala sa kanila ang taong bayan at magsagawa ng isa na namang people power to oust our President Bongbong Marcos. I remember somebody once said, "We planted evidence and intrigues to bend the law to get the desired outcome." Ano sa tingin niyo? Magtatagumpay ba sila sa kanilang grand scheme para pabagsakin ang ating Presidenteng Bongbong Marcos? Comment lang po down below. At magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.